Hello, good morning, good afternoon, good evening to my 16,000 followers. Medyo kumonte, hindi ko alam kung bakit. Sana po ay mas lalo pa pong dumami ito sa tulong niyo po at sa tulong po ng inyong suporta sa atin pong channel. Pasensya po kayo, medyo nasugatan yung ating bibig, no? Medyo kwan po siguro sa punggod baga sa Hilonggo. Yan. So, this morning, I would like to reveal important matters, important knowledge, important information about the religion of our Filipino ancestors, na isa po sa pininiwalaan ko na beliefs din po ni Dr. Jose Rizal na nature po ang physical extension ni Lord or ni God. So, with this po, please bear in mind that in the name of 10,000 religions all over the world, I am respecting po your point of views, your doctrines, your dogmas, your teachings, your doctrines, and etc. But not to the point that we will ignore the reality, ignore the truth. No? So this morning, I would like to discuss the religion. Siyempre po, religion palagi tayo. Sana lang po yung politics, sana lang po yung ibang mga may kinalaman sa education. Pero hindi ko po maiwasan talaga na nalulungkot ako ngayon kasi nga po yung sa batang pinatay, no? Na 7 taong gulang na dahil sa pangunguha ng mangga. Siyempre bata po yan, wala pong yung bata, no? Parang hindi pa ganap ang kanyang murang kaisipan na hindi maganda ang manguha ng hindi nagpapaalam. At siyempre po, bata nga talaga yan. So, parang sa part ng may-ari, parang nais niya malang din daw sana na magbigay ng leksyon o aral sa mga tao na huwag makialam ng hindi sa kanila. Pero parang kung atin pong titingnan dito, ito po yung naglalaban natin dito, yung ethics, no? Yung ethics. Kumbaga, ito yung ethics na ano tawag dito? Deontology at saka hindi ako nagkakamali, deontology at saka parang ano to? Facility, parang utilitarianism, parang ganun, opo. Utilitarianism at saka deontology. Na yung deontology, yun yung kumbaga sinusunod mo yung mga rules, yung mga laws. Yung utilitarianism naman, yung pagiging mabuti mo sa iyong kapwa. So, ano ba? Ano po ba talaga ang tama doon? Pinabayaan yung bata or tawag dito, pinabayaan na lang yung bata o ipa-implement din talaga yung bawal magnakaw? Yan. So, hindi po yun ang topic, patulastas lang po yun. Ito yung topic natin. Hey, hello. Yan. Yes, sabi niya, animism is widely considered the oldest known religion, worldview of belief system. Yan. Predating organized religions by thousands of years, it is based on the belief that spirits inhabit animals, plants, rocks, and natural forces rather than being a single organized religion itself. Actually po, kung iisipin natin dito, lahat naman talaga tayo ay animism. Ito yung pinaka-oldest religion. Bakit animism? Kasi nga, naniniwala naman halos lahat ng relihiyon na espiritu, di ba? At ang espiritu, nasa lahat ng dako, kaya nga omnipotent, omnipresent God. So, kung ating titingnan, bakit natin babaliwalain o bakit natin sasabihin mali ang animism? Na samantalang totoo naman talaga na ang Diyos natin ay nasa lahat ng dako, nasa lahat ng bagay. Kaya nga, kung ayon sa animism, ang spirit ay naka-inhabit sa lahat, tama naman talaga ang animism pala. O bakit natin sinasabi, o bakit kinukwento ng iba na demonyo, na mali, na ganito, ang kanilang paninira sa animism? Yan natin, ito. Age and origin. Yan natin mabuti. It is believed to have been practiced by early humans for tens of thousands of years. Potentially, starting in the Paleolithic era, as far back 20,000 to 50,000 years ago. Fundamental worldview niya, it is often seen as the basis for their later religions, focusing on the connection between the physical and the spiritual world.
global presence, animism was the predominant indigenous spiritual practice in many places before the arrival of foreign religions, including the Philippines and ancient traditional societies globally. The key traits: it emphasizes honoring spirits in nature, ancestor worship, and the belief that all living things possess a soul or life force. Scholarly consensus: 19th century anthropologists such as E.B. Taylor consider the foundation of all religions taught. While it does not have a single founder or rigid doctrine, it is generally considered the foundational form of human spirituality. Tanya po, wala pong founder ang animism. Pero anong sabi dyan? Wala siyang isang founder, pero bakit marami ang naniniwala sa animism? Tama? Kasi ang Diyos ang founder niyan. Yung earth at universe. Yan po ang founder. Ang tunay na katawan ng Diyos. 1 Corinthians 10:4, at walang ibang Diyos na katawan niyang malaking batong buhay, kundi ang earth at universe, at yan ay katawan ni Jesus. Katawan nating lahat. So, kung atin pong titingnan mabuti, animism po talaga ang pinakaunang religion na paniniwala. At saka isa po sa mga halimbawa dito yung mga Pilipino na bago dumating ang mga dayuhan, may paniniwala na po ang ating mga ninunong Pilipino na ganyan. Di ba po? Kung buhay lang sana sila ngayon, maririnig niyo po. Pero ako na po ang ginagamit nila bilang pong instrumento ng kanilang pagpapahayag. Siyempre, saan ba magkoconnect ang mga espiritu na? No? Ang nature na. Di sa nature din na may katawan, kagaya ko. Diba? Kaya po, nonong revealer, meaning ninuno na nagre-reveal. No? Yan ko po sinasabi sa inyo, bakit nonong revealer ang ginamit kong palayaw sa Facebook and social media accounts ko, because nonong as revealer, yan po yung ninuno na nagre-reveal. Tanya po? So, ang ating focus po dito ang ating mga ninuno. So, binasa na po natin yung animism as an oldest religion in the Philippines. Na isa po ang Pilipinas dyan, no? Na bago dumating ang mga dayuhan, may predominant indigenous spiritual practice na dito po sa Pilipinas. Na nag-i-emphasize po sa honoring spirits in nature, ancestor worship, and the belief that all living things possess a soul or life of force. So, ano kaya sa bawat religion ang hindi naniniwala sa paniniwala din ng animism? Na ang bawat bagay ay may spirit. No? Ang bawat ay may spirit. I-relate mo siya sa Ephesians 4:6 na God is omnipotent, omnipresent. Diba? May mali po ba doon sa paniniwala ng animism kung i-base mo sa Bible? Na nakalagay nga dyan na God is everywhere? May mali po ba? Yan. So, hindi po dapat natin sinisiraan. Hindi po natin dapat, pinapalabas na masama ang isang animism or isang animist, no? Hindi dapat po pinapasikat o sinisira ang puri ang ating mga Pilipinong mga ninuno na palabasin na ang mga dayuhan pa ang tunay na may Diyos. Samantalang, kung ating titingnan mabuti, napakalinaw po ng ating mga ninuno ay may paggalang sa kalikasan. So, ano po ba talaga ang possible benefits kung tayo po ay maging animist lahat? Sige, basahin natin. If all people adopted an animist worldview, believing that all nature, animals, plants, landscapes possesses a soul or spirit, potential benefits include a radical shift toward environmental sustainability, enhanced ecological consciousness, and a deep, respectful interconnectedness with the world. The perspective foster of a world of subject rather than objects to be exploited. Yan, ang ganda, di ba po? Environmental protection and sustainability. Ayan. Kung maging animist po ang lahat, environmental protection and sustainability ang pinaka-kanito, Because animist teaches that all entities have agency and spiritual value. It creates a strong ethical imperative against ecological destruction. People would treat resources with respect rather than plundering them, potentially solving the global ecological crisis. Kita niyo po, napakaganda po Kung animist po pala ang magiging relihiyon o paniniwala ng lahat ng tao, tama naman talaga, animist naman talaga lahat, di ba? Naniniwala naman talaga ng espiritu ay nasa lahat ng dako, everywhere nga God is everywhere di ba? So,
ang pinakamaganda dito, magiging environmental protection and sustainability. Kasi nga, bago puputol ng punong kahoy, gagalang mo na siya. Di ba? Bago siya maliligo, gagalang mo na siya doon sa river. Lahat ng parts ng earth at universe ay sagrado. So, lahat tayo ay nangangalaga nito kasi nga lahat ay gagalang na. Di ba? Hindi kagaya ngayon na ang mga tao ay walang pakialam. May RA 9003, pero tingnan ninyo. Di ba? Ecological waste management. Pero tingnan mo ang mga tao. Paghawak ng sigarilyo, tapon kahit saan. Paghawak ng basura, tapon kahit saan. Wala mang paggalang sa kalikasan. Di ba? So, yun po yun. Deep ecological consciousness. Ayan. Kapag ikaw ay animist, it promotes thinking several generations ahead and taking accountability for how the environment is treated. This perspective views humans as a part of Earth, not masters over it. Di ba ang ganda? A subject-based worldview. People would relate to communicate with and respect the natural world as the living subject rather than inanimate objects. Ayan, di ba? May subject tayo na natural world. Hindi yung inanimate lang na imahinasyon lang, di ba? Holistic wellness. The focus on harmony with nature can enhance emotional and spiritual well-being. Cultural respect and interdependences. The belief structure often encourages reciprocity, encouraging people to live in harmony with the environment. As described in and the worldview shift focus from exploitation to shared existence in the environment. However, some viewpoints suggest that for example, Facebook, other notes the benefits recognizing the sacredness of nature. Others, such as Answer Genesis, may have different views on the spiritual aspects. So, my dear Filipino people, it is very clear to us nowadays that our Filipino ancestors, before the coming of all foreigners here in the Philippines in 1521, Spaniards with the religion, and noong 1380 pa, nauna pa sa kanila yung Arabians na may dalang Muslim or Islam, ni Sharif Karim Al Maktoum. Our Filipino ancestors, mayroon na pa talaga silang paniniwala, paniniwala sa Diyos. Mayroon pa silang religion, pero hindi ganoon hindi ganoon ka organized na may pangalan na siya. Sino ang nagpangalan yan ng mga relihiyong ganyan, ng paniniwalang ganon? Hindi po ba? Yan. So, dapat po, sinusuri muna natin kung anong original na atin bago tayo pumunta sa iba. So, ang original po talagang relihiyon ng ating mga ninuno o paniniwala ng mga Filipino people of the Philippines, at ang pinakaunang relihiyon na ito ay walang iba kundi ang animism. At lahat tayo ay animist naman talaga. Kasi i-connect mo yan siya sa Ephesians 4:6 na God is everywhere, Ang lahat, ang Diyos ay nasa lahat, sumasa lahat at lahat. So, mali ba ang mga animist na ang bawat bagay ay may spirit? Diba? At kung animist po tayong lahat, pangangalagaan talaga natin ang kalikasan. Sure ako. Kasi nga, maliligo ka. Diba? Sagrado ang ilog. Sagrado ang tubig. Kagaya na ngayon na ginagawa yung baptismo, ginagawa ninyong bindita, di ba? Tubig naman talaga ang nilulubluban ninyo. Ba't ayaw ninyo sa mga paniniwala ng ating mga ninuno na samantalang ang tubig na ginagamit ninyo, katawan nga ng Diyos ng aming mga ninuno. At sagrado yan. Di ba? Kung ayaw nyo yan, di wag nyong gagamitin. Bakit ginagamit ninyo? Di ba? So, ganoon na po kasimple yun. Siniraan ng mga dayuhan ang animist na mga Pilipino para palabasing sila lang ang tama. Yung aming mga babaylan, mga katalunan ng mga ninuno ni Tapar, nila ni Daguhoy, sila ni Tamblot, pinatay. Nagtago sa yungib, inalipin sa loob ng 333 years. Di ba po? So, aywan ko lang ba? Masarap ba sa inyo ang ganong ginawa nila sa ating mga babaylang kababayang mga Pilipino? Masarap lang po ba sa palagay nyo yun? Na inusig ng mga Espanyol na may dalang kanilang relihiyon, medyo hindi ko nababanggitin, Kasi baka may maraming masaktan dito.
Di ba? Basta ang alam ko lang po, pinahirapan nila ang ating mga ninuno, hinabol ang ating mga ninuno, papatayin kapag hindi magsali sa relihiyon nila, di ba? Kaya nga ang ating mga ninunong babaylan at katalunan ay nagtago sa yungib ng antike ng panay, di ba? Di ba po? Dahil sa takot sa mga dayuhang may daladalang relihiyon nila. Pero pinalabas pa nila na sila pa yung hindi iginagalang, na sila pa yung wala ko ng respeto sa kanila. Di ba? Pero kung iisipin mo, sino ang naging walang respeto? Yung mga ninuno kong animist, ng mga Pilipinong animist, o yung mga dayuhang ng alipin na kunwari kuno sanduguan, pero pang-aalipin pala. O sino ang traidor ngayon? Yung mga ninuno nating, mga Pilipino, o yung mga dayuhang nagsanduguan kuno na pakipagkaibigan pero pang-aalipin pala? Na may dalang relihiyon din naman nila. Sino ang tunay na makadiyos ngayon? Yung mga dayuhang ng alipin, mga dayuhang pumatay, mga dayuhang nagpahirap sa loob ng 330 years sa ating mga Pilipinong mga ninuno, o ang ating mga ninuno na pinatay, na inalipin, na ano pa to? Na inabuso, na ano pa? Sino po ang naging mas mabuti dyan na gumawa ng mabuti? Kayo po ang maghusga ngayon, mga kababayan ko. Kaya nga si Dr. Jose Rizal, sabi niya, nasa kabataan ang pag-asa ng bayan. Kasi si Dr. Jose Rizal ay isa rin sa mga biktima ng pang-aabuso ng religious persecution na tinatawag. Si Dr. Jose Rizal, naniniwala siya na ang nature ay extension ng katawan ng Diyos. You can directly connect to God through nature. Kasi physically, mentally, lahat na tayo kasi ay naninirahan sa nature. At kung i-relate mo naman yan sa Biblia, ang Biblia ay nagsasabi, no, na na ang Diyos ay nasa lahat, sumasa lahat at nasa lahat. 'Di ba? At ang Biblia ang nagsasabi na ang Diyos ay tahanang dako. Psalm 90 verse 1, Deuteronomy 23:27, 'di ba? So ang tahanang dako natin ano ba? Saan ba? Yan. So napakalinaw na ng mga sinasabi ng Biblia, pero tayo baliwala lang kasi hindi tayo nagbabasa at umuunawa. Napakalinaw na sinabi ng Biblia na ang Diyos ay ilaw. Ibig sabihin, ang Diyos ay enerhiya kasi ang ilaw ay enerhiya. So ang salita o tinig ng Diyos ay enerhiyang sound. Di ba? Ang kanyang boses ay kulog, ang kanyang pamalo ay kidlat. Di ba? Napakalinaw lang na ang Diyos ay energy, sound energy, ang kanyang boses di ba? Ang kanyang naman ay ilaw, di ba? Ang kanyang katawan naman ay tinapay, di ba? Tinapay naman talaga spiritually itong earth at universe. Kasi lahat ng pagkain binibigay ng earth at universe, nagmumula sa kanya ang pagkain. Ang Diyos na malaking batong buhay, yes, ang earth at universe ay the living earth, the living, talaga ang earth na bato. Diba? Spiritually, literally. Diba? May tinataboy ba? Ang Diyos ay daan. Yes, sa earth kasi, dadaan ka sa tubig, sa langit, sa lupa, sa hangin. Siya ang ating pintuan. Yes, pintuan kasi lahat tayo pumasok dito, lumabas dito sa earth at universe. Sa tiyan ng ating nanay na lupa. Tama? Lahat tayo nagmula sa lupa, babalik sa lupa, bakit parang ayaw nyo pang kilalanin yan na ang puwerta ng nanay ninyo, ang pintuan ninyo, para makapasok tayo dito sa mundong ito at lalabas din sa mundong ito. Kakalabas ba tayo sa universe? Sa mundong ito? Hindi rin, di ba? Kaya nga, ito yung pintuang bukas, sarado, araw-gabi. Tama? So, lahat po yan, na-post ko na yan, at wala nagtatanong, wala naman nag-uusisa, kaya paano ko rin ipapaliwanag? Pero actually po, sinisikap po talagang gawin ito kasi nga pare-pareho lang naman tayo in the name of 10,000 religions, pare-pareho lang tayong may obligasyon na magpaliwanag, na mag-share, at magkumbinsi, siyempre. But not totally na pilitin yung ayaw, di ba? So, nonong revealer po is a teacher revealing all secrets. Hindi ko po ginagamit ang pagiging teacher ko, pero pilitin kayo. Kayo po ang mag-isip kung tama po ba ang sinasabi ni Nonong Revealer. Ang Diyos ay tinapay, earth at universe,
Ang Diyos ay ilaw, earth at universe. Ang Diyos ay malaking batong buhay, earth at universe. Ang Diyos ay daan, earth at universe. Ang Diyos ay pintuan, earth at universe. Ang pagbuo, ako ang, sabi niya? Ako ang pintuan, ako ang ilaw, ako ang ano pa nga? Ang tinapay, ako ang ano pa nga? Pagkabuhay na mag-uli, ang earth at universe din. Di ba? Alpha and Omega, earth at universe din. Lahat ng sinasabi ng Biblia tungkol sa attributes and characteristics of God ay earth at universe ang kauuwian. Kung si Jesus Christ ang na anak ni Maria, na tao ang dinidiyos ninyo, saan ba siya ngayon? Di ba? Nasaan ba si Jesus ngayon? Nakalabas ba siya sa earth at universe? Mayroon pa ba sa labas ng universe, na expanding universe? Wala na po. Kaya ang utak ninyo na nag-i-imagine ng artista, ang tawag dyan ay, inanimate objects ang tawag dyan. Kaya ko rin mag-imagine di ba? Kahit ano lang pwede ko imaginein Kasi, hindi naman limitado ang utak natin na mag-imagine. So, kung mag-imagine tayo, makakaalis ba tayo sa realidad pag nag-imagine ka? Halimbawa, imaginein ko yung asawa ko, yung Diyos ko ganito. Mag-imagine ako, yung Diyos ko si ganito. Kaya pala dumami yung mga Diyos-Diyosan, dumami yung mga Diyos ng Romans, gods and goddesses, si Poseidon, si Zeus, si Hades. Sobrang dami pa, nanganak pa ni Athena, ni Artemis, dami-dami. Hermes, di ba? Sobrang dami ng mga Diyos, Aphrodite, di ba? Norse mythology, Greek mythology, sobrang dami-dami. Di ba? Sobrang dami ng Diyos. Pero osesain namang mabuti, ano yon? Ang Diyos nila, bahagi lang ng earth at universe. Tama? Diyos ng tubig, Diyos ng araw, Diyos ng apoy, Diyos ng lupa, Diyos ng bulkan, Diyos ng pag-ibig, Diyos ng halaman, Diyos ng mga hayop. Sobrang dami ng mga Diyos. Osesain namang mabuti, ang kabuuan, earth at universe. Diba? Kaya kung iisipin natin mga kapatid, masyadong minaliit, masyadong siniraan ng mga Espanyol ang paniniwala, ang relihiyon, kung ang baga, ang katotohanan na dala ng ating mga ninunong Pilipino na naniniwala sa animism. Na napakaganda naman pala talaga, dapat ang epekto kung animism ang nasunod. Sino nagpangalan yan? Sila din. Wala namang pangalan yan di ba? Ang nagpangalan lang ng mga relihiyon, yung mga kung sino-sino Atuncio Pilato dyan, di ba? Ang animism lang po ang relihiyon na walang founder. Lahat may founder. Kuno. Di ba? Ang animism, walang founder, kundi ang katotohanan. Kundi ang realidad. Kundi ang facts na makikita mo talaga sa nature natin, sa mundong ito na ating ginagalawan, sa universe na ating ginagalawan. Diba? Walang founder, kasi nga ang tunay na founder ay ang Diyos mismo. Ang earth at universe na katawan ni Jesus, 1 Corinthians 10:4, na ayaw naman nila. Na siya ang batong buhay, na hirang mahalaga, na naging bato sa panulok, at marami ang nadito'y nabuwal. Diba? Wala naman pong iba na malaking bato yan na nagbigay ng tubig kay Moises. Na pinalong makalawa ni Moises at pinarusahan si Moises kasi nga, ano sabi niya? Magpaalam ka, Moises, sa malaking bato na yan. Paluin mo. Diba? Magpaalam ka at humingi ka sa kanya ng tubig. Ang ginawa ni Moises, diba? Ano sabi niya? Hindi naman nakakarinig yung bato kasi wala namang tainga. Bakit pa siya magpapaalam? Diba? Ang ginawa ni Moises, hindi na nagpaalam, kundi pinalo niyang makalawa. Diba? At naglabas yung tubig, diba? Ininom ng mga naglalakbay ng mga kasamahan, mga Israelita, diba? Bakit pinarusahan si Moises? Bakit may kasalanan si Moises dito? Kasi nga, minaliit, binaliwala ni Moises at hindi niya ipinakilala na banal at sagrado ang batong iyon na kanyang pinalo. Ano ba yung batong pinalo ni Moises? Yung earth at universe.
See? Mayroon ba siyang papaluing iba? Di ba? Kung mayroon pa siyang pinalo na bato na hindi earth, ipakita niyo po sa amin para magtapos na yung ating matagal na pong kuro-kuro at hinahinala, di ba? Kung may iba pa siyang pinalo na batong buhay at hindi iyon earth at universe, ipakita niyo po sa amin para cleared tayo. Di ba? Kung wala naman po kayong maipapakita, bakit pa kayo nagyayabang at patuloy na nagyayabang at nagmamataas ang ihi na inyo lang yung tama? No? Na ang animism ay mali. Di ba? Na ang paniniwala ng mga ninuno na may espiritu ang lahat ng bagay ay mali. Isamantalang nasa Bible yan na ang Diyos ay nasa lahat, sumasalahat at nasa lahat. At kayo rin mismo naniniwala kayo na ang Diyos ay espiritu at nasa lahat ng dako, everywhere. Di tama pala yung animism. Bakit parang takot na takot tayo? Di ba? Dako talaga. Sige. Ito. Ano naman kaya ang mangyayari na negative kung lahat ay animist daw? Sige, basahin natin. If all people were animists, sabi na dito, the primary negatives would likely include a widespread, constant fear of displeasing unseen spirit. Ako, parang hindi rin ako naniniwala na rito sa sinabi ng Google. Why? Bakit ka matatakot? Nasamantalang ninuno mo nga sila Di ba? Sila nga yung mga mapagmahal mong mga ninuno Di ba? Bakit ka pa matatakot doon sa kanila? Kung may ginawa ka sigurong masama, matatakot ka nga. Inagnakaw ka ng mangga ngayon, dapat kang matakot. Kasi nga, baka parusahan ka ng ninuno mo kasi ang espiritu niya nandoon sa mangga. Diba? Pero hindi ako medyo sa sinabi ng Google dito. Pero tuloy lang natin. Fear of displacing unseen spirit, leading to anxiety. Life might become more primitive or fatalistic. Maging primitive daw talaga tayo at maging fatalistic. As progress could be hindered by avoiding actions that potentially offend nature spirits, and lack of universal shared ethics could cause social conflict. Yan. Basahin natin para mas malinaw. Tuloy natin to. Constant fear and anxiety. Animists often live in a fear of malicious spirits, needing to continuously perform rituals or sacrifices such as offering pig's blood to appease spirit and avoid misfortune, sickness, or death. Guilt and fatalism. Because every misfortune is interpreted as a personal failing, or a punishment from spirits, people would likely live with constant guilt and fatalism. Limited technological, industrial progress. If all natural resources, rocks, trees, new rivers, and viewed as sentient beings with personal spirit, rights, large-scale industrialization, mining, or urban development could be viewed as immoral, potentially limiting technological advances. Lack of universal ethics. Animism tends to be localized and focused on personal family welfare rather than universal moral laws, which could lead to social instability. So kung ating titingnan mabuti po, hindi natin unawaing mabuti, talagang yun talaga ang magiging resulta. Tama po yun. Yun ang magiging resulta po talaga pag animist ang lahat at hindi siya balance. Kaya nga po, ang sabi ni Nonong Revealer, ano nga? Lahat ng 10,000 religions ay nirerespeto natin. Because bawat religion ay part po ng earth at universe. Part po ng isang katawan. Kaya dapat nagkakaunawaan tayo. Hindi natin dapat sinisira si animist. Hindi natin dapat sinisira ang isang religion, no? Kundi lahat ng religion ay unawain natin at atin pong ibabalance or magiging i-evaluate natin kung ano ay maitutulong niya. So dito po sa animist na to, ayon dito, magiging magiging limited daw ang technological industrial progress. Tama po. Totoo naman talaga na mangyayari, limited naman talaga ngayon. Kaya nga may DNR tayo Department of Natural and Department of ang DNR, Environment and Natural Resources, na naglilimit ng ating pang-aabuso sa kalikasan. 'Di ba? Yan naman talaga dapat. Oo. Pero syempre po,
kung atin namang idadaan ito sa Biblia, no, i-relate natin ito, ano, ang sabi ni Jesus, ang katawan ko ay kainin ninyo, ang dugo ko ay inumin ninyo. Ano ibig sabihin nun? So, ang earth at universe na ito, na katawan ng aming Diyos, ay ipinapakain niya. Ang kanyang dugo ay ipinapainom niya. Ang hindi kakain ng aking laman at hindi iinom ng aking dugo ay hindi mabubuhay. So, ibig sabihin po, kung espiritu itong earth at universe na tinatawag ng ating mga ninuno na lahat may espiritu, wala naman pong problema kung i-relate mo sa Biblia. Kasi nga, inaalay naman talaga ng Diyos ang kanyang katawan upang kainin o gamitin ng mga tao sa maayos na paraan. Kaya nga tayo may Department of Interior of Environment and Natural Resources, at meron tayong Republic Act RA 9003, Management of Ecological Waste, Ecological Waste Management, at meron tayong batas sa hangin, batas sa lupa, batas sa tubig. O ano tawag doon? Limited Technological Industrial Progress. Bakit takot na takot sila sa negative effects nitong animism? Di ba? At bakit matatakot ka sa masasamang espiritu kung ikaw nga ay mahal mo sila? Di po ba? Bakit katakot ka sa asawa mo kung mahal mo nga? Bakit takot ka sa ninuno mo kung mahal mo sila? Kaya nga ang takot ay nawawala dahil sa pag-ibig. Kaya nga sabi ng Biblia, ibigin mo ang iyong kaaway. O di ba? Bakit ka pa matatakot ngayon kung ibigin mo ang iyong kaaway? Hindi po ba? Ang sabi sa Biblia, batuhin mo ng tinapay ang iyong kaaway. Gawan mo ng mabuti ang iyong kaaway. Kung may mga bad spirit, di gawan mo ng mabuti. Tama? Kung may mga good spirit, di kaibiganin mo. Kung may bad, di kaibiganin mo rin. Kaya nga, love your enemy, love yourself, love others. Anong klaseng pagtuturo? Di ba po? Yan. Dapat yung tatandaan po ninyo. Hindi yung tayo ay nagja-judge na lang palagi. Maging bias lang tayo. Na mga demonyo yan ang mga animist. Mga demonyo yung Iglesia ni Cristo. Demonyo ang Katoliko. Demonyo ang Jehovah. Demonyo ang Pentecostal. Lahat na lang nagsisiraan. Diba? Ang alam nila, mangsira ng iba-ibang religion. Hindi tinitingnan yung positive, yung negative impact nito. Kaya nga po, sinunong revealer po, katulad po na sinasabi ko sa inyo, wala akong kinikilingan, wala akong pinoprotektahan po, kundi nilalantad lang po natin ang katotohanan na siya magpapalaya sa bayan. Dahil sabi ni Dr. Jose Rizal, na sa kabataan ang pag-asa ng bayan. Sa madaling kwento, nais itayo ni Rizal sana ang paniniwala ng ating mga ninuno na nature, na itinuro ni Pasiano, na itinuro ni Father Jose Burgos, Jacinto Zamora, at yung isa pa. Tama? Problema lang naman po, pati si Rizal, pinatay din. Para hindi na makalantad ng katotohanan. Grabe. Sinong pumatay? Alam na, nagharian ngayon ng demonyo yung mga isip niyan. No? Na walang iba, kundi ang church and state noon, na unang panahon. Na yon ang pasimuno kung bakit ipinapatay ang tatlong paring martir, si Dr. Jose Rizal at lahat ng mga katipunero at lahat ng mga lumalaban sa kanilang church and state noon. Na nagkaroon na ngayon ng kalayaan dahil nga nagkaroon na tayo ng konstitusyon na ang church and state ay hindi dapat isa lang. Masisisi mo ba yun? Sila. Sisihin mo man, wala ka nang magagawa. Tapos na . Ang atin na lang ngayon, imulat ang mata, ang kaisipan ng mga kabataan na mahalin ang kalikasan. Dahil ang Diyos ay nasa lahat ng bagay, sumasa lahat at nasa lahat. Yun lang po kadali. So, hindi masama ang isang animist. Masama po yung mga taong pumatay, yung mga taong nang alipin, yung mga taong pumugot sa ulo ng mga animist kong mga ninunong Pilipino. Na walang iba, kundi ang relihiyong dala
ng mga dayuhan na hindi nila naunawaan. Napalagay nila kasi, sobrang extremist nila, sila lang ang tama. Yung ating mga ninuno ay mali. Maraming salamat po. God bless. Paki-share nyo po ito kung nagustuhan po ninyo. Mag-comment din po kayo. Nalulungkot na ako eh. Wala na pong nagko-comment ni isa eh. Hindi ko alam kung bakit. Sana po malinaw ang sinasabi ko. Natutuwa po ako sa mga nakakasalubong ko sa daanan. Nonong, natutuwa ako eh. Natututo ako sa mga video mo. Pinapanood nga namin eh. Maraming salamat po. At isa pong karangalan din po sa akin na kayo po ay mapagsilbihan. Isa pong karangalan na maiparating ko po sa inyo ang akin pong nais na sabihin. Sa ngalan po ng aking mga ninunong Pilipino, Nonong S. Revealer po, nagsasalita po ako mula sa mga ninuno ko na nagre-reveal na hindi dapat minaliit, hindi dapat minasama, hindi dapat sinira ang puri, hindi dapat inalipin, hindi dapat ikinulong, hindi dapat pinugot ang mga ulo, hindi dapat inalipin ng sobrang 333 years at pilitin na sumama sa kanilang relihiyon, no? At takutin na sumama sa kanilang relihiyon, no? Na dapat namang maging malaya sana ang bawat isa kasi nga itong animism, walang founder kundi ang Diyos lang. Salamat po and God bless.